級第10位サウンザ・ビーストサンチェス。ザ・ビーストサウン。赤コーナープロ成績は37戦33勝4敗33勝のうち22勝のノックアウト。公式よりはスーパーバンタム級リミット122パウンドチャンピオンジョン・リエクアドロ・アラスーパースターなぜ日本にやってきました。Alam nyo ba na napakatindi pala ng boksingero na tinaguri ang The Beast ng bansang Amerika? Ito ang makakalaban ngayon ni Casimero na si Saul Sanchez. May record na 21 na panalo, 12 sa pamamagitan ng KO. At kahit na ito ay may 3 talo, hindi pa ito na KO. Kaya mamaw po talaga ang kalaban ni Casimero. Quiere noquear temprano Saúl Sánchez. Se aguanta con el knockout. A ver derecha y se va al piso de nuevo y es todo, dice el referee, es todo, es el espectáculo y de sobra puede ir. Ito rin ang may hawak ng record bilang the craziest knockout of all time nang 3 beses niyang brutal na pabagsakin ang undefeated na boxer ng Amerika na si Jericho Oquin sa loob lamang ng round 1. Beautiful, very accurate. Put him down, was really hurt. And Sanchez had all the time. That was the first knockdown. He had all the time in the world to get him out of there. Here's the second knockdown. And I believe it's going to be like a right hand. Overhand right. Right in the temple, Barry. Very smart fighter. Took his time. He wasn't in a hurry. He wasn't in a rush. Just landed nice, solid power shots. Accurate with them. And down he went. And obviously the guy's not used to being knocked out, so he jumped right back up. Might have been well advised to stay down for an 8 count. Yeah, but you know, that's the winning spirit in Oquin, you know, you're right, that's the third knockdown, that's the way you finish and really put his combinations together. Pero kahit ganito katindi ang record ng Amerikanong ito, ay takot naman siya sa mga boksingerong Meksikano na kung saan lumamang si Casimero dahil lahat ng Meksikano na nakalaban ni Casimero ay kanyang tinalo, tinapos sa pamamagitan ng KO. Pati ang lahat ng Hapon na nakalaban ni Casimero ay kanyang tinalo, pinabagsak sa pamamagitan ng KO. Kaya paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang Amerika, Japan at Mexico sa bidyong ito? Ang pagsuko ng buong bansang Japan kay Cuadro Alas General Casimero na tinalo ang lahat ng Hapon na boksingero na nakalaban nito. At ang lahat ng mga Hapon na boksingerong ito ay bata na Inoue at kasparing partner niya palagi. Subscribe. Matapos magretiro ng pambansang kamao ay tila naungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na palakasan, ang boxing. Nariyan ang kanilang pinakasikat na boksingero ngayon na tinatawag na The Monster, 2 Division Undisputed Champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng tinuruan niya noon na sina Uya Inoue. Scope. Noya, how are you feeling? Excited. I think Inoue is the next Manny Pacquiao. The legendary Pac-Man wants to train and advise Inoue as he transcends the divisions. I like Naoya. If he's thinking to moving up in weight division, I wanna train him and supervise his training. Ngunit kahit gaano kalakas ang isang boksingero, meron talagang makakatapat ito na kontrapelo. Nariyan ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na si Cuadro Alas General Casimero na laging iniiwasan ng The Monster ng Japan na boksingero. Paano sinakop ni Casimero ang buong bansang Japan matapos talunin ang lahat ng mga Hapon na boksingero na kanyang nakalaban? Mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa, si Ryo Akaho na sa sobrang natakot sa lakas ni Casimero ay nag-inarte at umayaw ito dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito,
hanggang kay Yukinori Ogoni na kahit hindi nag-insayo si Casimero kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito. Maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban. Malinaw na panalo dapat si Casimero. Dito sa super slow-mo, malinaw na kamao ni Casimero ang tumama. Nakatalikod kasi ang referee dito kaya inakala niyang headbutt ang nangyari. Kaya niya itinigil ang laban at sumuko ang bansang Japan. Pero naging tabla ang resulta ng laban dahil ginamitan nila ng gulang. Araw ng Sabado, February 16 taong 2019 sa Skydome SM City North EDSA, haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan. Siya ang pinakamatindi na kasparing partner noon ni Naoya Inoue, si Kenya Yamashita. Pero brutal knockout ang sasapitin nito sa ating bida. Round number 1, maliksi ang Hapon na boksingero pero sobrang lakas naman ni Casimero. Nagpalitan sila ng suntok pero sobrang diin talaga na mga suntok ng ating pambato. Mga boxing, no question. Okay, so first time Hindi tao ng malalakas. Parang binobomba niya yung Hapon. Takina. Grabe. Sa round number 2, pinag-aaralan na ni Casimero ang galaw ng kalaban. Puro accurate na powerful na suntok ang kanyang pinakawalan. 10 years old nung nagsimulang maging professional kanyang pag-akyat. Nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on. Jandrel Casimero. Round number 3, ayaw pa rin sumuko ni Yamashita pero bugbog sarado na ang inabot niya sa ating bida. Oh! Upper cut on the money and another left hook and a right straight and a left hook. He has been eating against Jandrel Casimero. Sa round number 4, umiepekto na ang malilinis na patama ni Casimero. Bumabagal na ng gusto ang galaw ng Hapon na boksingero. Sobrang lakas talaga ng mga suntok ng ating pambato. The body attack to the top. Yamashita being tagged seriously here. See that trying In the middle of this round, connected with some good punches. Round number 5, sugod pa rin ang sugod ang Hapon na boksingero at dito na siya pinuruhan ng gusto ng ating pambato. Siya pa rin yung paabante. Siya pa rin yung paatake dito kontra kay Casimero. Kas matibay. Again, we'll headhunt in this round number. Pero yung uppercut on the bottom, tagilin. Pahataw! Yung uppercut na yung malupit. Sa round number 6, dito na ibabaon ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang pinakawalan. Ang muntik pang magpahimatay sa Hapon na kalaban. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko sa ating kababayan. Japanese, wala ng malay. Jandrel, it's another TKO. Araw ng Sabado, December 3 taong 2022 sa Paradise City Plaza, Incheon, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa pinakamagaling na Hapon na boksingero dahil ang lahat ng 5 Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng 5 lahat ng ating kababayan. Kaya ang hatol ng mga Hapon at ng mga hurado, pati na yung mga tao, tagilid talaga si Casimero sa kanilang pambato. Round number 1, sobrang tangkad ng Hapon na kalaban at ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit, sobrang lakas naman ni Casimero na ating kababayan. Sa round number 2, nanggigil talaga dito si Casimero kaya siya napasubsob at nagmukhang napabagsak ng kalaban. Kaya ang bias na referee agad siyang binilangan.
Dito na pagtanto ni Casimero na kailangan na niyang ilabas ang kanyang 100%, kaya bugbog sarado ang inabot ng kalaban nito. Hilong-hilo na dito si Akaho at di na niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok ni Casimero. Isang daplis na tama ang dumaan sa batok ng kalaban. Sumenyas ang referee at nag-warning kay Casimero. At ito ang ginawang dahilan ni Akaho para makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. Nabasag na pala ang panga nito, kaya siya nag-inarte dahil sobra siyang natakot kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Ang isa sa pinakamatapang na mandirigmang Hapon ay napasuko ng ating pambato. Nanalo si Casimero dito sa pamamagitan ng KO dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa Korea na nawasak talaga si Akaho ng ating bida. Araw ng Huwebes, October 12 taong 2023 sa maalamat na Arayaki Arena, Tokyo, Japan, magaganap ang kauna-unahang laban dito ni Casimero. Sa baluarte ng mga Hapon, dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito si Yukinori Ogoni, ang isa sa madalas na kasparing partner ni Naoya Inoue. Dahil malapit sa lugar ng pamilya ang naging training ground ng ating bida, at sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretiro na ang kanyang makakalaban, tinamad na pong mag-insayo at makipag-sparring ang ating boksingero. Sa makatuwid, wala sa kondisyon ng ating bida nang tumuntong ito sa ibabaw ng lona, kaya puro hingal at hika ang inabot niya. Pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa laban, nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1, napakatangkad ng kalaban ni Casimero. Lamang na lamang sa pisikal na anyo ang Hapon na boksingero. Sobrang diin agad ng malatangke na atake ni Casimero. Sa mga huling segundo ng round 1, napabagsak ni Casimero ang kanyang kalaban, pero hindi ito binilangan ng bias na referee na kanyang kababayan. Sa round number 2, napapaatras agad dito ang Hapon na kalaban sa sobrang lakas na mga binibitawan ni kabayan. Kahit sobrang tangkad ng kalaban, nagawa pa rin siyang saktan ng ating kababayan. Pagkatapos ng round 2, dito hiningal talaga si Casimero sa sobrang lalakas ng kanya mga binitawang suntok sa kalaban. Round number 3, lamang na lamang pa rin dito si Casimero. Bawat bira, napapaatras talaga ang kalaban nito.
Sa pagtatapos ng round 3, dahil sa walang ensayo, hingal kabayo na si Casimero. Masyado niya kasing minaliit ang kalaban na Hapon na boksingero. Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang ensayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. Kitang-kita sa replay na kamao ang tumama, pero dahil sa sobrang takot ng mga Hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa, napasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng husto sa ating kababayan. Paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Mexico nang talunin nito ang lahat ng Meksikano na nakalaban ng ating boksingero? Casimero is no joke, he's a real killer. Araw ng Sabado, July 24 taong 2010, dumayo ang bagitong si Casimero sa bayan ng pinakamadadayang hurado sa Polideportivo Centenario Los Moches, Sinaula, Mexico, para harapin ang kanilang ipinagmamalaking pambato, ang rising star noon ng Mexico na si Ramon Garcia. Tinagurian siyang prinsipe ng Mexican boxing dahil sa napakagandang record nito na 12 panalo, 8 sa pamamagitan ng KO at 1 lang ang kanyang talo, habang undefeated naman na may 14 na panalo ang ating pambato. Winasak talaga ni Casimero ang Meksikanong ito na pinakaunang nakalaban niya sa kanyang pinakaunang pagdayo sa bansang Mexico. Ang pinakaunang Meksikano na winasak ni Casimero. Dahil sa Meksikanong ito, natuto ang tinaguri ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na kailangan talagang patulugin ang kalaban kapag siya ay dumadayo sa laban. Dahil kahindik-hindik na dayaan ang ginawa sa ating kababayan. Ang bansang Mexico ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon nito ng magagaling, matatapang at di-kalibreng boksingero, at ang bansang Pilipinas naman ang naging katapat nito na kontrapelo. Noong namayagpag si Manny Pacquiao sa international boxing, halos naubos ang magagaling na boksingero ng bansang Mexico. Pero nang matapos ang kanyang ira at karera, ay tila ba may pumalit sa kanya, si Cuadro Alas General Casimero. Ang tinaguri ang angas ng Pinas. Ang lahat ng mga nakalaban na Meksikano ay kanyang tinalo. Lahat ng mga ito ay bumagsak sa kanyang kamao. Mula kay Pedro Guevara, isang undefeated na Meksikano, rangsaging na nabuwal nang makatikim ng isang napakalakas na suntok galing kay Cuadro Alas General Casimero. Felipe Salguero ang nagpahirap kay Nietes na Mexicano. Pero noong makaharap niya si Cuadro Alas General Casimero, kahit gaano siya katibay, ay para siyang saging na natumba at nagmistulang lantang gulay pagkatapos makatikim na mga mabibigat at malalakas na suntok mula kay Cuadro Alas General Casimero. Kukolektahin yung kanyang weights. Bang! Ang ganda! Tingnan mo, oh! Nakatayo pa siya galing doon. Jose Pets, malakas at matangkad na Meksikano sa featherweight division. Ngunit baliwala ang laki at tangkad at kahit gaano kapakalakas kay Cuadro Alas General Casimero. Dahil sa loob lamang ng round 2, bagsak ang Meksikano. Ricardo Espinosa Franco, ang Hindo, ang pinakamalakas daw na Meksikanong boksingero, ay inakalang kayang tapusin si Cuadro Alas General Casimero. Pero ang mandirigmang Indianong ito ay pinaglaruan lang at winasak lang po ng ating pambato.
Cesar Ramirez, isang dekalibreng boksingero ng Mexico na nagpahirap kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Oh, down, it's down, it's down, and I think it's out. It's over. That's it. Oh, what a we knew it was happening. Lahat ng mga Mexicanong ito ay tinapos ni Casimero, pinabagsak gamit ang kanyang napakalakas na kamao. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay si Armando Santos, ang tinaguriang Cobra King ng Mexico dahil sa kanyang makamandag na kamao. At take note mga kaibigan, dahil sa husay nito, ito ay alaga ni Oscar De La Hoya sa Golden Boy Promotion. Ito sana yung boksingero na magiging superstar, susunod na mukha ng boxing sa bansang Mexico, bago tinapos at winasak ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Sa galing ng boksingerong ito mga kaibigan, pinapabagsak nito ang mga halimaw na kanya makatapat. Malakobra ang kamandag ng kanyang kamao, kaya hinangaan siya at sikat na sikat sa mga diwatang ring girl ng boksingero. Araw ng Sabado, December 13, taong 2014. Dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas Janrel Casimero sa balwarte ng kalaban sa Salon Las Palmas, Nuevo Leon, Mexico, upang harapin ang bata ni Oscar De La Hoya dito, ang makamandag ng Cobra ng Mexico na si Armando Santos. Ang laban na ito ay ang main event ng torneo at si Oscar De La Hoya din ang promoter ng laban na ito. Underdog pa si Janrel Casimero dito at inakala talaga ng mga Mexicano na mananalo talaga ang kanilang pambato. Pero di nila alam, nagugulati ni Cuadro Alas Janrel Casimero si Oscar De La Hoya at ang lahat ng Mexicano na nanunood ng laban sa venue. Nagsimula na ang kanilang laban sa round 1 at kitang-kita ang lakas ni Janrel Casimero na na-overpower niya ang Cobra na boksingero ng mga Mexicano. Mismatch talagang laban dito dahil napakalakas at napakagaling ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Nakakasuntok naman ang Cobra ng Mexico, kaya lang paisa-isa lang ito. Halatang halata dito ang pagkakaiba ng katawan ng dalawang boksingero. Napakalaki ni Armando Santos na Cobra ng Mexico, habang payat naman si Cuadro Alas na ating pambato. Pero mas madiin pa rin talaga ang mga suntok ni Janrel Casimero. One-sided ang laban at ito yung gustong-gusto ng mga Filipino boxing fans, ang makita na mandarag at mangwasak si Cuadro Alas Janrel Casimero gamit ang kanyang mga malalakas na kamao. Hindi naman basta-basta nagpapatalo ang Cobra ng Mexico at pinapakita na rin na kaya niyang manalo laban kay Cuadro Alas Janrel Casimero.
Sa pinakahuling segundo ng round 1, isang napakabilis at napakalakas na counter left hook ang pinakawala ni Casimero. Parang saging na nabuwal ang Cobra ng Mexico. Binilangan ito ng referee at nakatayo pa, pero halatang halata na hilong-hilo na siya. Tumunog na ang bell, kaya nakaligtas pa ang Cobra. Sa round 2, parang bombang sumabog si Cuadro Alas Janrel Casimero. Nagpakawala ng kaliwat kanang suntok na muling nagpatumba sa Cobra ng Mexico. Binilangan siya ng referee, pero ang makamandag na Cobra na si Armando Santos ay hindi na nagawang makatayo pa sa bilang ng referee. Iyak ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Oscar De La Hoya sa mapait na sinapit na pagkatalo niya sa ating bida. Si Cuadro Alas Janrel Casimero na kaya ang katapat ng mga Mexicano at ng magagaling na Hapon na boksingero at muling magtataas ng karangalan at bandila ng mga Pilipino. Huwag kang mahiyang magkomento. Ang Diyos ay mabuti. Ibibigay sa iyo ang mga bagay na gusto mo basta't pagsumikapan at ipagdasal mo ito. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone. Bye.